Richard. Kabanata 851 hanggang 870. Nasa dulo na sila ni Iris ng oras nilang magkasama. Pinlano niyang tanggapin ang pag-ibig ni Cynthia at magsimula ng bagong buhay para sa kanyang sarili. Payag ako. Siyempre payag ako. Tuwang-tuwa si Cynthia habang tuwang-tuwa siyang tumango. Ang kanyang ngiti ay nagbabantang mahati ang kanyang mukha. Alam niya na ang taong mahal ni Richard ay si Iris, at alam niyang si Richard ay kumapit kay Iris sa buong panahon. Tahimik lang siyang naghihintay sa gilid ni Richard, naghihintay na lumingon si Richard at tumingin sa kanya. Nakuha niya sa wakas ang gusto niya matapos ang pagsusumikap. Kitang-kita kung gaano siya kasaya at katuwa. Mabuti, ito ay mahusay. Richard, balik tayo ngayon at maghanda para sa engagement mo. Laking gulat ni Benedict, at nagsimula siyang tumawa ng masaya. Matapos niyang mapansin na may gusto ang apo niya kay Richard, sinubukan niyang pagsamahin silang dalawa. Gayunpaman, hindi kailanman nabanggit ni Richard ang tungkol dito, at ayaw niyang pilitin si Richard. Sa wakas ay may sinabi si Richard tungkol dito, at dumiretso si Richard sa pakikipag-ugnayan. Bumagay ito kay Benedict. Mr. Wolf, congratulations sa iyo at kay Miss Shear. Sa 3 araw, tiyak na sisiguraduhin kong dadalo sa iyong pakikipag-ugnayan at mag-alok ng kanilang mga toast. Nakangiting sabi ni Quinton. Sige, walang problema. Tumango si Richard. Bumungad sa kanyang isipan ang magandang mukha ni Iris, ngunit mabilis niyang itinulak iyon. Kahit na ang babaeng pinakamamahal niya ay si Iris, they were just not meant to be. Walang perpekto sa buhay. Palaging may mga pagsisisi sa kabataan. Tamang-tama iyon para ilarawan si Richard sa sandaling iyon. Pagkatapos nito, umalis sina Richard at Benedict sa kabahayaniyang kasama ang iba pa. Sa Dragon Bay Villas, dumating doon sina Iris at Gilbert pagkaalis nila. Bahay iyon ni Iris, at ang natitirang pribadong asset niya. Nabili na niya ang elegante, at isinuko na ni Gilbert ang mga karapatan sa young group. Ang dalawa sa kanila. Walang iba sa kanilang pangalan. Kung hindi pag-aari ni Iris ang bahay na ito, malamang wala na silang matutuluyan na dalawa. Sa sala. Kasuklam-suklam. Yung Richard, yung Harold na yun. Sinaktan ako ng dalawang hayop na iyon hanggang sa antas na ito. Hindi ko sila bibitawan. Ibinagsak ni Gilbert ang kanyang kamay sa mesa, at bumagsak ang mesa. Kahit na ngayon lang siya niligtas ni Richard, at nanumpa pa na protektahan ang kaligtasan nila ni Iris, hindi niya ito pinansin. Sa gilid, nakaupo si Iris sa sofa na walang gana. Nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang kalungkutan. Hindi niya inaasahan na si Richard ang taong bumili ng elegante, at hindi niya inaasahan na si Richard ang may kasalanan sa likod ng V. Siya ay kapareho ni Gilbert, at naisip na patuloy na sinasabotahin ni Richard ang batang grupo, na pinipilit na mawala ang lahat sa kanya at ni Gilbert. Gayunpaman, hindi niya kinasusuklaman si Richard gaya ni Gilbert. Pagkatapos ng lahat, ang mga young ay ang mga nagkasala kay Elle ay medyo normal. Higit pa riyan, palagi niyang minamahal si Richard. Hindi niya alam kung dapat ba niyang kamuhian si Richard o hindi. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan sa sandaling iyon. Biglang may narinig silang mabilis na yabag. Lumitaw si Luisa kasama ang isang magandang babae na malapit na. Ang magandang babaeng iyon ay ang ina ni Luisa, si Linda Young. Kabanata 852. Pagdating sa mga pangunahing pamilya, kapag ang isang anak na babae ay nagpakasal, ang anak na babae ay hindi na bahagi ng tihem. Itinuring na mga tagalabas sina Luisa at Linda, at hindi sila nakilahok sa pagtitipon noong timi. Gayunpaman, nabalitaan nilang dalawa ang nangyari, na pinaalis sa pamilya sina Gilbert at Iris. Gilbert, anong nangyari? Hindi ba dapat ikaw ang pumalit bilang padre de pamilya ngayon? Bakit bigla kayong pinalayas ni Iris sa pamilya? Nag-aalalang tanong ni Linda, hindi maintindihan kung paano napunta ang lahat sa yugtong iyon. Huwag mo nang pag-usapan pa. Kawawa naman, Daisy. She betrayed me for the sake of seizing power for Royce, marahas na sabi ni Gilbert, na ipinaliwanag ang lahat ng maikli. Masyadong kasuklam-suklam si Daisy.
Nagkasakit lang si tatay hindi pa katagal, at nagsisimula na siyang lumaban para sa kapangyarihan. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Galit na sabi ni Linda. At least may dahilan si Daisy kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Maaaring medyo makasarili siya sa pagtulong kay Royce na agawin ang kapangyarihan, ngunit mas mabuti pa rin ito kaysa mahulog ito sa mga kamay ng pangalawang bloodline. Hindi ko siya sinisisi. Sina Richard at Harold di naman. Masyado na akong nasaktan ng dalawa. Hindi ko sila bibitawan. Sabi ni Gilbert through clenched teeth. Si Daisy ang asawa niya. Kahit pinagtaksilan siya ni Daisy, family matter pa rin iyon. Higit pa rito, hindi naman isang masamang bagay na nakuha ni Royce ang kanyang lugar bilang padre de pamilya. Gayunpaman, magkaiba sina Richard at Harold. Ang kanyang pagkamuhi kina Richard at Harold ay 100 beses na higit pa sa kanyang pagkamuhi kay Di. Sigh. Siyempre, kung alam niyang hindi niya tunay na anak si Royce, malamang hindi niya iyon iisipin. Richard. Ano ang kinalaman nito sa kanya? Sabi ni Luisa na walang kasiguraduhan. Parang ganito iyan. Si Richard ang may kasalanan sa likod ng venture capital na kumpanyang iyon. Para sa kapakanan ng paghihiganti, nakipagtulungan siya sa shares para isabotahe ang iyang group. Palihim pa niyang binili si Elegante. Napabuntong hininga si Iris habang ipinaliwanag ang lahat. Lalagyan ng nobela. Ano? Imposible yan. Iris, mahal ka talaga ni Richard. Walang paraan na sasaktan kanya alang-alang sa paghihiganti laban sa mga kabataan. Baka nagkakamali ka. Nabigla si Luisa habang umiiling at hindi sumang-ayon. Iba siya kay Iris. Hindi nawala ng tiwala si Luisa kay Richard, at alam niyang si Richard ay may napakagandang moral na karakter. Ayaw niyang maniwala na si Richard ay kasing liit ng sinabi ni Iris. Naramdaman ko na hindi rin niya gagawin iyon, pero nasa harap namin ang katotohanan. Nasa kamay na niya si Elegante. May sasabihin pa ba? Dismayadong sabi ni Iris. Kahit na hindi niya kinasusuklaman si Richard tulad ng ginawa ni Gilbert, labis pa rin siyang nadismaya kay Richard dahil sa paglimot at pag-target sa mga kabataan sa mga kasuklam-suklam na pamamaraan. Wala na siyang pag-asa para sa kanilang relasyon. Iris, baka may hindi pagkakaunawaan kung saan. Hindi, tatanungin ko si Richard tungkol dito ngayon din. Sabi ni Luisa. Nagsimula na siyang maglakad palabas. Luisa, huwag kang pumunta. Tapos na. Walang dahilan para hanapin mo si Richard ngayon. Nagmamadaling hinawakan ni Iris ang braso ni Luisa. Tama si Iris. Si Richard ang kalaban natin. Hindi ako papayag na makita mo siya. Galit na sabi ni Gilbert. Si Richard ay nagdulot sa kanya ng labis na pinsala sa oras na ito, at marahil ay naghihintay na pagtawanan siya. Kung pupuntahan ni Luisa si Richard, matatawa lang si Gilbert. Kabanata 853. Ngunit, lubhang malungkot si Luisa. Pinutol siya ni Linda bago pa siya matapos. Walang pero. Ang dami na ng pinagdaanan ng tito at pinsan mo. Itigil mo na ang panggugulo sa mga bagay-bagay lalo pa. Malungkot na sabi ni Linda. Alam niya na si Luisa ay palaging isang kakaibang babae na hindi natatakot sa anumang bagay. Kung sinubukan ni Luisa na makialam sa mga bagay-bagay, mas lalo lang itong lumala. Sige, hindi na lang ako sasama. Ano ngayon? Walang magawa si Luisa tungkol dito. Gayunpaman, nakapagdesisyon na siya na tiyak na tatanungin niya si Richard kung ano ang nangyari ng pribado. Bago pa niya ito maisip ay biglang may narinig na sasakyan sa labas. Nagmamadaling pumasok si Ariel. Ariel, bakit ka nandito? Mukhang natarante si Iris nang makita si Ariel. Dahil alam na niya na si Richard ang taong bumili ng Elegante, at si Ariel ang ganap na namamahala sa bagay na iyon, ibig sabihin ay tiyak na may kaugnayan ito kay Ariel. Hindi niya maintindihan kung bakit tinulungan ni Ariel si Richard na ilihim ito. Hindi niya alam kung si Ariel ang ginamit ni Richard o pinagtaksil na siya ni Ariel at sumama kay Richard. Siyempre, halos magkapatid sina Iris at Ariel. Pakiramdam niya ay walang paraan na pagtataksilan siya ni Ariel, kaya malamang ginamit siya ni Richard. Iyon ay kung paano madaling nahulog si Elegante sa mga kamay ni Richard.
Iris, nakatanggap lang ako ng tawag mula kay Richard. Sinabi niya na may malaking nangyari sa mga Young, at pinaalis ka sa pamilya kasama ang iyong ama. Ano ba talaga ang nangyari? Gulat na sabi ni Ariel. Nang tawagan siya ni Richard kanina ay paimpol itong nagbigay ng ilang tagubilin. Hindi siya nagdetalye, kaya hindi siya sigurado sa pangkalahatang sitwasyon. Pinapante ka ba ni Richard dito? Nakaganti na siya sa gusto niya, at nahulog pa si Elegante sa kanyang mga kamay. Bakit ka pa niya pinapante dito? Mukhang hindi sigurado si Iris, hindi sigurado kung ano ang sinusubukang gawin ni Richard. Ano na naman kayang ginagawa niya? Nasa ganitong estado na kaming dalawa. Siya ay dapat na nagpaplano sa pagpapulala ng mga bagay. Siguradong may ginagawa siyang mas masama pa sa atin. Malamig na sabi ni Gilbert, puno ng puot ang tono nito. Para kay Richard. Iris, ano ba talaga ang nangyari? Natarante si Ariel sa puot sa tono ni Gilbert. Parang ganito iyan. Nakipagtulungan si Richard sa Shears para patuloy na isabutahe ang Young Group. Napabuntong hininga si Iris habang ikinukwento ang bagay na iyon. Ano? Imposible yan. Hindi ba't si Harold Lowe ang nasa likod ng lahat? Kailan pa naging Richard A? Ang katotohanan ay maliwanag. Si Richard at ang Shears ang nasa likod ng lahat. Maging si Elegante ay nasa kamay na ni Richard. Ano ang maaari? Hindi naman sa ganun. Mr. Young, hindi mo alam. Si Richard ay talagang nagsisikap na tulungan si Iris sa buong panahon. Siya, tinutulungan niya ako. Hindi lang siya naging dahilan para mapalayas kami ng aking ama sa pamilya, siya pa ang palihim. Nang makitang walang kaalam-alam si Ariel sa lahat, sigurado siyang ginamit ni Richard si Ariel, at hindi. Kasabwat. Kabanata 854. Iris, nagsasabi ako ng totoo. Sinubukan nina Harold at Ashwan na magtulungan para mapababa ang presyo ng Elegante at makabili nito ng mura. Si Richard ang Iris sa mga plano nila. Isa pa, alam ni Richard na may mga hindi kayo pagkakaunawaan tungkol sa kanya, kaya nahirapan siyang magpakita. Napilitan siyang gumastos ng 780 milyon para bilhin ang Elegante. Ginawa niya iyon para tulungan ka at ang mga kabataan. Seryosong sinabi ni Ariel ang lahat. Ipinangako niya kay Richard na hindi niya sasabihin kay Iris ang lahat ng iyon, ngunit sa mga bagay na iyon, hindi na niya pinansin ang pangako. Sinabi niya sa kanila ang buong katotohanan. Ano? Binili ni Richard si Elegante para tulungan ako. Natigilan si Iris, hindi makapaniwala sa narinig. Seryoso ako. Iris, hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Alam mo naman ang sitwasyon ni Richard. Walang paraan na ang isang ulilang tulad niya ay nakakuha ng napakaraming pera. Para matulungan ka, talagang ibinente niya ang lahat ng kanyang mga share sa St. Ion Group sa Shears, na halos hindi nakakakuha ng perang kailangan. Halos isinuko niya ang lahat ng mayroon siya. Emosyonal na sabi ni Ariel. Paano naging posible? Nagulat si Iris. Napasandal siya sa sofa, mukhang naliligaw. Hindi niya akalain na magsakripisyo talaga si Richard para sa kanya. Ang higit na biro ay ang katotohanang napagkamalan niyang si Richard ang utak sa likod ng lahat. Hindi lang niya tuluyang binaliwala ang kabutihang loob ni Richard, nasaktan pa rin niya si Richard ng husto. Halata naman ang nararamdaman niya. Iris, I told you baka ngayon ka lang nagkamali ng pagkakaintindi kay Richard. Walang paraan na gagawa siya ng anumang bagay para saktan ka. Tumanggi kang makinig. Maniniwala ka na ba sa akin sa wakas? Tumalon si Luisa at sinabing. Habang sinasabi niya iyon ay hindi niya nakalimutang tingnan ang kanyang ina at si Gilbert na may mapanuksong tingin. Paano ito nangyari? Namumula ang mga mata ni Iris habang tumutulo ang mga luha. Hindi niya napigilan ang mga luha sa kalungkutan. Malinaw na sinabi ni Richard na binili niya ang Elegante para sa kapakanan ni Iris and the Youngs kanina, ngunit naimpluwensyahan siya ni Gilbert, hindi siya naniniwala sa paliwanag ni Richard. Matapos malaman ang katotohanan, napagtanto niya kung gaano siya katanga. Huli na para sa anumang pagsisisi. Iris, huwag kang malungkot. Katotohanan pa rin na may Elegante si Richard ngayon. Sa huli, thin G's lang ang sinasabi niya.
Sino ang nakakaalam kung talagang tinutulungan niya tayo, o kung siya ay kumikilos na parang mabuting tao? Naaaliw si Gilbert. Bakas sa mukha niya ang pag-aalipusta. Sa sama ng loob ni Richard laban sa mga kabataan, tumanggi siyang maniwala na tutulungan sila ni Richard at si Iris sa mabigat na halaga. Ito ay hindi makatwiran sa lahat. Sa sinabi ni Gilbert ay agad na kumalma si Iris. Lalagyan ng nobela. Alam niyang may sense si Gilbert. Posibleng gumamit lang si Richard ng mga palusot na salita para kumbansihin si Ariel. Ipinahiwatig din iyon ng katotohanan. Nasa kamay na ni Richard si Elegante. Hindi nila masabi kung gusto ba talaga siyang tulungan ni Richard o kung balak lang niyang lamunin si Elegante ng mga sandaling iyon. Mr. Young, hindi ko alam kung bakit masyado kang kinikilingan kay Richard, pero masasabi kong malinaw sa iyo na nagpadala si Richard ng M. Sa oras na ito upang ilipat ang mga bahagi ng Synth Ion Group kay Iris ng walang kondisyon. Ikalat ang pagmamahal. Kabanata 855. Matigas na nagsalita si Ariel, binibigkas ang kanyang opinyon. Ano ang sinabi mo? Gusto ni Richard na bigyan ako ng Elegante. Natigilan si Iris sa kinatatayuan. Nawala na nila ni Gilbert ang lahat, at binibigyan siya ni Richard ng Elegante. Para siyang nagniningning na liwanag sa dulo ng lagusan. Sapat na upang patunayan na tinulungan siya ni Richard sa buong panahon, at walang paraan na si Richard ang utak sa likod ng venture capital company. Siyempre, hindi lang si Iris. Puno rin ng pagkabigla si Gilbert. Hindi niya maiwasang kurutin ang sarili sa hita, iniisip kung nananaginip ba siya. Nang maramdaman niya ang pananakit ng kanyang binti, napagtanto niyang totoo ang lahat. Iris, nakuha talaga ako ni Richard na bumili ng Elegante Group bago ito ilipat lahat ng shares sa pangalan ko. Mas magiging madali para sa akin na ibalik sa iyo ang kumpanya sa hinaharap. I can assure you, hindi man lang niya naisip na lunukan ang Synth Ion Group. Hindi man lang nahawakan ng shares ang kanyang mga kamay. Ikaw at ang hinala ng iyong ama sa kanya ay ganap na walang batayan. Napabuntong hininga si Ariel at sinabing, no wonder tinulungan mo siya. Kaya na misunderstand ko talaga siya. Namutla ang mukha ni Iris sa pagkakadapa na halos malaglag sa lupa. Ang mga bagay ay nasa yugto na. Sa wakas ay napagtanto niya na muli niyang ipinagkanulo si Richard at maling sinisi siya. Halos ibinigay ni Richard ang lahat para tulungan siya sa pagkakataong ito, kahit na inilipat ang lahat ng kanyang mga bahagi sa shares. Gayunpaman, ang kapalit ni Richard ay ang paulit-ulit na pananakit ni Iris. Damang-dama niya kung gaano kalungkot at kawalan ng pag-asa ang naramdaman ni Richard. Sa sandaling iyon, tuluyan na siyang humagulgol. Nakaramdam siya ng kirot sa puso sa patuloy niyang pananakit kay Richard. Parang nagdurugo ang puso niya sa pagkakasaksak. Ariel, bakit ibibigay ni Richard ang Elegant E-Group kay Iris nang walang dahilan? Dapat may mga kondisyon siya, di ba? Tanong ni Gilbert nang bumalik siya sa realidad. Alam niyang gumastos si Richard ng 780 milyon para makabili ng Elegante. Ito ay hindi isang maliit na halaga. Hindi niya akalaing toti. Ibibigay ni Richard ang kumpanya ng walang dahilan. Maliban kung tulala si Richard. Walang kondisyon si Richard. Gayunpaman, hiniling niya sa akin na sabihin kay Iris ang isang bagay. Sinabi niya sa akin na magpasalamat kay Iris sa kanilang pinagsamahan. Kung hindi lang si Iris, hindi niya maabot ang kanyang kasalukuyang taas. Ito ang huling bagay na magagawa niya para kay Iris, at umaasa siya sa magiging kaligayahan ni Iris sa hinaharap. Sabi ni Ariel na may kumpletong ekspresyon sa mukha, na sinasabi sa kanila ang lahat ng sinabi ni Richard. Kahit magalang ang tunog nito, ramdam niya ang sakit at lamig sa puso ni Richard. Naging madali para sa kanya. Simula noon, magwawakas na ang damdamin ni Richard at Iris. Siyempre, tama si Ariel. Ganon talaga ang iniisip ni Richard. Noon, isa lamang walang kwentang lalaki si Richard na pinalayas ng dating asawa. Kung hindi niya nakilala si Iris, hindi sana mababago ang kanyang buhay ng ganito kadula. Ibinalik niya si Iris kay Elegante ng walang kondisyon bilang isang paraan ng pagbabayad niyan.
Mula noon, walang utang sina Iris at Richard sa isa't isa, at walang kinalaman sa isa't isa. Mabuti, ito ay kamanghamanghang. Iris, narinig mo ba yon? Payag si Richard na bigyan na lang kami ng elegante. Sa elegante, may pagkakataon pa kaming makabalik. Tuwang-tuwa si Gilbert. Nagsimula siyang tumawa ng malakas. Kabanata 856. Ang mga pangunahing pamilya ay palaging inuuna ang kita. Si Iris at Gilbert ay pinalaya sa pamilya dahil wala sila. Iba talaga noong may elegante sila. Sa napakalaking potensyal ni Elegante, malamang na makakabalik siya sa pamilya sa huli at maibabalik ang lahat ng pag-aari niya. Sa wakas ay nabuhay muli siya ng pag-asa, na nawalan na ng pag-asa noon. Hindi ito maaaring magtapos ng ganoon lang. Pinipigilan ni Iris ang sakit sa kanyang puso habang siya ay bumangon at papalabas. Katulad ni Ariel, nahulaan niya ang intensyon ni Richard. It was meant to be a final farewell to her. Sa wakas ay natanto niya ang lahat, at palagi niyang mahal si Richard. Walang paraan para magmukhang siya. Iniwan siya ng lalaking mahal niya. Lalagyan ng nobela. Iris, tumayo ka dyan. Anong ginagawa mo? Napakunot noo ni Gilbert na agad na sinigawan si Iris. Pare, hahanapin ko si Richard. Marami siyang ginawa para sa akin, pero patuloy ko siyang sinasaktan. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya at makuha ang kanyang kapatawaran. Nagkatikip ang ngipin ni Iris habang determinadong sinabi. Hindi ako papayag na makita mo siya. Nasa kamay na natin ang elegante, ang paghingi ng tawad sa kanya ay ganap na pointless. Boyfriend na siya ni Cynthia anyway, there's no way na makipagbalikan siya sa'yo. Ano ang silbi ng pagkamit ng kanyang kapatawaran? Malungkot na sabi ni Gilbert. Sa kanya, magiging maayos ang lahat basta ibalik ni Richard ang elegante. Walang ibang mahalaga. Hindi nagkaimik si Iris habang nadudurog ang puso niya. Pagkatapos lang ng sinabi ni Gilbert ay naalala niyang boyfriend na ni Iris si Richard. Walang kabuluhan ang paghahanap niya kay Richard. Ilalayo ba niya si Richard kay Cynthia? Sa kanyang reputasyon at pagmamalaki bilang nangunguna sa apat na magagaling na dilag ng Springfield City, walang paraan na siya ay maging isang bagay na kasing immoral ng isang may bahay. Dahil iyon ang nangyari, bakit kailangan niyang abalahin si Richard? Magdadagdag lang ng gulo sa kanilang dalawa. Sinong nagsabi sa iyong boyfriend ni Richard si Cynthia? Ilang araw ko lang natanong si Richard. He personally told me that Cynthia was not his girlfriend. Baka nagkakamali kayong dalawa. Naguguluhang tanong ni Ariel. Sa hotel, nakipag-issue si Richard kay Jacob nang bibili siya ng Elegante Group. Tinanong niya si Richard tungkol sa bagay na iyon, at malinaw na sinabi sa kanya ni Richard na wala siyang ganoong uri ng relasyon kay Cynthia. Ilang maikling araw lang ang lumipas, kaya hindi niya moari kung kailan magkakasama si Richard kay Cynthia. Masyadong kakaiba iyon. Ano? Hindi ba boyfriend ni Cynthia si Richard? Natigilan lahat sina Iris, Gilbert, at Luisa. Iris, di ba sabi mo girlfriend ni Richard si Cynthia? Ano ba talaga ang nangyari? Tumingin si Luisa kay Iris, pakiramdam niya ay may kakaiba. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Nang pumunta ako sa St. Ion Group para hilingin kay Richard na magkabalikan. Sinabi ni Cynthia na girlfriend siya ni Richard. Tinawag niya si Richard sa harap ko. Parang sobrang close silang dalawa, kaya naisip ko na magkasama sila. Ipinaliwanag ni Iris ang lahat ng nangyari noon. Nang marinig ni na Gilbert at Luisa ang lahat ng sinabi, halos matamba sila sa gulat. Hindi sila makapaniwala na akala nga ni Iris ay totoo ang mga sinabi ni Cynthia, at hindi rin pala si Iris. Kabanata 857. Iris, akala ko noon ay personal kang tinanggihan ni Richard. Sa huli, hindi mo man lang siya nakilala sa buong panahon. Anong uri ng pagtanggi iyon? Frustration na sabi ni Luisa. Alam niyang mahal na mahal ni Richard si Iris. Nung nalaman niyang kasama ni Richard si Cynthia, very confused siya. Hindi niya maintindihan kung paano nakahanap ng bagong pag-ibig si Richard nang napakabilis.
Sa wakas ay naunawaan niya na si Iris ay tumalon lamang sa mga conclusion pagkatapos na DA ni Cynthia. Luisa, ibig mong sabihin nagsisinungaling si Cynthia sa akin noon. Hindi naman talaga siya girlfriend ni Richard. Bumilis ang tibok ng puso ni Iris nang unti-unti niyang napagtanto ang nangyari. Siyempre nagsisinungaling siya sa iyo. Kung siya talaga ang girlfriend ni Richard, idineklara na lang sana nila sa publiko ang kanilang relasyon. Bakit kailangan niyang tawagan si Richard sa harap mo? Ano kayang ginagawa niya maliban sa pagsubok na lokohin ka? Frustration na sabi ni Luisa. Oo, tama si Luisa. Hindi pwedeng si Cynthia ang girlfriend ni Richard. Tumango si Ariel. Sa wakas ay nakita niya na si Iris ay isang hindi kapani-paniwalang figure sa mundo ng negosyo, isang hindi kapani-paniwalang kahanga-hangang femme president na may malakas na kasanayan sa negosyo, ngunit tulala pagdating sa romansa. She was completely white-toyed by Cynthia. Gayunpaman, sa pag-iisip lamang tungkol dito, walang sinumang perpekto. Si Iris ay hindi kapani-paniwalang matalino at may kakayahan, ngunit siya ay masyadong walang muwang pagdating sa pag-ibig. Kung hindi, hindi sana maabot ng dalawa ito. Punto ng relasyon nila. Masyadong kasuklam-suklam si Cynthia. Galit na galit si Iris nang malaman niya ang totoo. Dahil hindi naman boyfriend ni Cynthia si Richard, halatang mahal pa rin ni Richard si Iris. Kung hindi mo nagulo si Cynthia, malamang nakipagbalikan na siya kay Richard. Sa ganoong paraan, hindi siya masisipa sa pamilya para sa kasal, at hindi magiging mali. Sinisi si Richard. Kasalanan ni Cynthia ang lahat. Halata kung gaano siya galit. Iris, hindi pa naman huli ang lahat. Kailangan mong magmadali at magpaliwanag kay Richard, at subukang makipagbalikan sa kanya. Nag-aalalang udyok ni Luisa. Oo, pupuntahan ko siya ngayon din. Tumango si Iris saka nagsimulang maglakad palabas. Lahat ng hindi pagkakaunawaan niya tungkol kay Richard ay nalinaw. Wala na siyang takot sa kanyang puso, at nagpa siya na babalikan niya si Richard kahit anong mangyari. Hindi niya hahayaang matapos ang mga bagay ng ganoon lang. Natahimik si Gilbert sa eksena. Kung noon pa man, hindi niya ituturing na karapat-dapat si Richard sa kanyang paunawa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nahulog siya sa antas ng pagiging kicked out sa Youngs. Gayunpaman, sumikat si Richard, na naging pinakamagaling na binata sa Springfield City sa pamamagitan ng sarili niyang pagsusumikap. Sa loob lamang ng ilang maikling buwan, tuluyan ang napalitan ang posisyon nila ni Richard. Sa mga kakayahan at nakakatakot na potensyal ni Richard, ang pakikipagbalikan ni Iris kay Richard ay magiging mabuti lamang para sa H. Hindi na kailangan pang pumunta. Iris, huli na ang lahat para hanapin mo si Richard. Sa sandaling iyon, isang malamig na tawa ang narinig. Pumasok si Jacob sa loob kasama ang ilang eksperto mula sa Lowe's. Jacob, ikaw pala. Hindi ka welcome dito. Malungkot na sabi ni Iris. Si Gilbert, Lokaises at ang iba ay napatingin kay Jacob na may galit din. Wala ni isa sa kanila ang tumanggap kay Jacob Kinevelban. Kabanata 858. Ano sa tingin mo? Pumayag na si Gilbert sa kasal namin. Ang isang tao ay nagpapanatili sa mga salitang ito. Pumunta ako dito para siguraduhing matutupad niya ang pangako niya. Ngumisi si Jacob habang sinasabi ang dahilan kung bakit siya nandoon. Imposible. Nasa nakaraan na ang usapin. Nagkasundo na sina Richard at Harold, at naayos na ang usapin. Jacob, sinusubukan ba ng pamilya mo na sumalungat sa mga sinabi mo? Galit na sabi ni Gilbert. Gilbert, Richard si Richard, at ikaw ay ikaw. Dalawang magkaibang usapin. Sa huli, ang alam ko ay pumayag ka na sa kasal, kaya kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Kung gusto mong bumalik sa iyong mga salita, pagkatapos ay gagawa ka ng isang kaaway sa labas ng Lowe's. Kaya mong tiisin ang mga kahihinatnan mo. Malamig na banta ni Jacob. Sa totoo lang, alam niya na si Iris at ang kanilang kasal ay nasira na pagkatapos ng puwersahang pakikialam ni Richard. Gayunpaman, dahil parehong nagkamali sina Gilbert at Iris na si Richard ang may kasalanan sa likod ng venture capital company, gumawa sila ng linya sa pagitan nila ni Richard.
Minsan ay tinulungan ni Richard sina Iris at Gilbert, ngunit wala ng paraan para matulungan niya silang muli. Higit pa rito, si Iris ang pinuno ng 4 na dilag ng Springfield City. Matagal niyang hinanggad ang kagandahan ni Iris. Dahil tuluyan ng bumagsak sina Gilbert at Iris, walang paraan na paalisan niya si Iris ng ganoon lang. Jacob, huwag mong subukang itapon ang iyong kapangyarihan. Nanginginig sa galit si Gilbert. Masasabi niyang naghahanap lang ng dahilan si Jacob para magkagulo silang dalawa. Paano kung ako nga? Matandang aso, ikaw at si Iris ay iniwan na. Kung wala ang proteksyon ng mga Yuong at Richard, wala kang karapatang kumilos ng mayabang sa harap namin. Binabalaan kita. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, ibigay mo sa akin si Iris, at maaari kong isaalang-alang na mabuhay kayong dalawa. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Ngumisi si Jacob. Ikaw. Galit na galit si Gilbert, ngunit wala siyang magawa. Alam niyang tama si Jacob. Nawala na ang lahat sa kanya ni Iris. Walang paraan na makakalaban nila ang Lowe's. Sa harap ni Jacob, si Iris at siya ay parang mga tupa sa patayan. Jacob, huwag kang masyadong mayabang. Hinarap na ni Richard at ng mga Shears ang bagay na ito, at pumayag ang iyong pamilya. Kung patuloy mo akong guluhin at malaman ni Richard, hindi ka niya bibitawan. Malamig na sabi ni Iris. Iniisip kung paano siya pinrotektahan ni Richard sa lahat ng oras na ito at ang katotohanan na plano na niyang hanapin si Richard upang magkabalikan, nakaramdam siya ng kumpiyansa. Haha! Lalagyan ng nobela. Iris, hindi mo na dapat pinangarap si Richard. Let me tell you, napagpasyahan na ni Richard na kumuha ng enga 3 araw. Simula ngayon, wala na siyang pake sayo. Walang paraan na patuloy kanyang tutulungan na tumawa at manunuya. Ano? Engaged na sina Richard at Cynthia. Paano ito posible? Nagulat si Iris, parang tinamaan ng kidlat. Ganoon din sina Gilbert, Ariel at ang iba pa, nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Sila ay ganap na she. Sa pamamagitan ng balita. Walang imposible dyan. Narinig ko mismo, walang paraan na peke iyon. Kabanata 859. Malamig na ngumiti si Jacob. Bago umalis si Richard sa Youngs, nagpasya siyang pakasalan si Cynthia sa publiko. Marami sa mga Young at Lowe's ang nakarinig nito, kasama na si Jacob. Dahil sa nahulaan niyang plano ni Richard na iwan si Iris kaya nagpasya si Jacob na puntahan sina Iris at Gilbert sa likuran ni Richard nang walang takot. Paano iyon? Malinaw na ako ang taong mahal ni Richard. Bakit niya gustong makipag-engage kay Cynthia? Namutla si Iris habang nadadapa, halos bumagsak sa lupa. Nalaman na niya na hindi pala boyfriend ni Cynthia si Richard. Pinlano niyang hanapin si Richard para makabalik kay Ether, pero bago pa niya magawa iyon, nagpasya na si Richard na makipagtipan kay Cynthia. Ito ay malinaw kung paano ito magiging epekto sa kanya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ibinalik ni Richard ang elegante sa kanya, at binigyan pa siya ng final. Falem na. Seryoso talaga si Richard. Ito ay hindi biro sa lahat. Baka masyado nang nasaktan si Richard sa kanya, at nagplanong kalimutan ang nararamdaman para sa kanya dahil doon, piniling makipagtipan kay Cynthia. Kasalanan niya ang lahat. Hindi, kailangan kong ipaliwanag ang lahat kay Richard. Hindi ako papayag na ma-engage siya kay Cynthia. Matapos bumalik sa realidad, ang gulo ng ulo ni Iris. Gusto niyang hanapin si Richard, ngunit pinigilan siya ni Jacob. Jacob, magbigay daan. Galit na sabi ni Iris. Gusto mo bitawan na kita? Sa tingin mo, posible ba iyon? Ngumisi si Jacob habang tinitingnan ng mga eksperto. Sa likod niya. Naunawaan ng mga eksperto, at agad na pinalibutan si Iris at ang iba pa. Jacob, anong gusto mo? Nagpipigil ng galit si Iris sa sinabi niya. Simple lang. Si Gilbert ang tatay mo. Dahil pumayag na siya sa kasal, it doesn't matter if you're willing or not. Simula ngayon, akin ka na. Mga lalaki, ilayo mo si Iris. Tatapusin ko ang kasal natin ngayong gabi. Malamig na sabi ni Jacob. Sa utos niya, inabot ng dalawa sa kanila ang mga eksperto at hinawakan si Iris.
Lalagyan ng nobela. Huwag kang maglakas loob. Galit na galit si Gilbert. Binatukan niya ng nakakatakot na kapangyarihan habang mabilis niyang inatake ang mga martial artist na iyon, sinusubukang pigilan ang mga ito na kunin si Iris. Alamin ang iyong lugar. Ngumisi naman si Marco na nasa likod ni Jacob. Pumalakpak siya ng napakalakas na nagpatigil sa pag-atake ni Gilbert. Bang! Pagkatapos ng sagupaan, hindi na kumibo si Marco. Sa halip, si Gilbert, na naka-wheelchair pa, ay pinabalik ng ilang metro. Namutla ang mukha niya, at si Gilbert ay isa lamang advanced na Supreme Master, habang si Marco ay isa ng pinakamataas na Supreme Master. Ang inaway ni Marco si Richard noon. Kahit na natalo siya sa isang suntok ni Richard, Supre pa rin siya. Walang paraan na matalo siya ni Gilbert. Kasabay nito, kinuha ng dalawa ang pagkakataon upang makuha si Iris. Kasuklam-suklam. Napaluwa si Gilbert ng isang subo ng dugo habang umasim ang kanyang ekspresyon. Laging tinatapakan ng malakas ang mahihina. Masyado siyang mahina kumpara kay Marco. Kahit siya Kabanata 860. Jacob, bitawan mo ako ngayon din. Binabalaan kita. Kahit mamatay ako, hindi kita pakakasalan. Nagpupumiglas si Iris habang galit na sumisigaw. Nilagay ni Jacob ang kamay niya sa baba ni Iris, ngumisi, Iris, alam kong masyado kang proud, at minamaliit mo ako. Ayos lang, kahit hindi ko makuha ang puso mo, I'm more than happy to just get you. Alisin mo siya. Kaway-kaway, sinenyasan ni Jacob ang dalawang eksperto na iyon na ilayo si Iris. Ngunit, sa pagtingin sa eksenang iyon, wala nang pag-asa si Gilbert at ang iba pa. Gusto nilang sumugod para pigilan ito, masyadong nananakot si Marco at ang iba pang martial artists. Mahihirapan man lang silang makalapit, huwag na lang pigilan. Tumigil ka dyan. Sa sandaling iyon, isang malamig na sigaw ang narinig habang dinadala ni Anson ang ilan sa kanyang mga tauhan Mr. Collins, ikaw pala. Bakit ka nandito? Natigilan at nagulat si Jacob. Hindi sumagot si Anson. Tumingin siya sa dalawang eksperto habang ang mga kamay ay nakahawak kay Iris at sumigaw na may madilim na ekspresyon, Jacob, how dare you be so impolite to Iris? Bitawan na ba ninyo siya ngayon din? Mr. Collins, ano ang ibig sabihin nito? Nangako si Gilbert kay Iris sa Lowe's kanina, bagay ito sa bawat pangunahing pamilya sa Springfield. Dapat malaman ng lungsod. Simula ngayon, fiancé ko na si Iris. Kaya kung gawin lahat ng gusto ko sa kanya. Wala itong kinalaman sa iyo. Malungkot na sabi ni Jacob. Fiancé. Ikaw lang ang makakapagsabi ng ganyan. Jacob, karamihan sa mga tao sa aming mga lupon ay alam na gusto ko si Iris. I've been pursuing her for a long time. You should know that. Medyo naging palakaibigan tayo sa isa't isa, at palagi kitang nakikita bilang isang kaibigan. Gayunpaman, talagang nag-propose ka sa mga yang sa likod ko, sinasaksak ako mula sa likod. Kaibigan ba talaga ang tingin mo sa akin? Frustration na sabi ni Anson. Magkaibigan sila ni Jacob noon. Tapos, dahil sa usapin ni Xander, nakipag-conflict si Jacob kay Leon. Noong panahong iyon, tinulungan niya si Jacob noon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sasaksakin siya ni Jacob sa likod ng ganoon, na nabaling ang atensyon ni Jacob kay Iris. Nagdulot ito. Mr. Collins, alam kong isa ka sa mga humahabol kay Iris, ngunit ang apat na malalaking pamilya ay hindi pa nagpakasal sa isa't isa. Imposible sa pagitan niyo ni Iris. Sa totoo lang, laging hinahabol ng mga lalaki ang magagandang babae. Iris has so much she wants in the end. Noon pa man ay gusto ko na si Iris, at kusa kaming nagpakasal. Paano ako magiging Tama ka, wala akong karapatang pigilan ka sa paghabol kay Iris, pero si Iris ay isang diyosa sa paningin ko. Kahit W. Novelbean. Dahil ang apat na dakilang pamilya ay hindi kailanman nagpakasal sa pagitan ng isa't isa, hindi kinasusuklaman ni Anson si Jacob kung kailan. Gayunpaman, ito ay isang ganap na naiibang sitwasyon. Nanumpa si Iris na hindi tanggapin ang kasal nila ni Jacob.
Kabanata 861. Si Iris ay hindi na bahagi ng Youngs, kaya maaari niyang ituloy si Iris nang walang anumang pag-aalala. Napakataas din ang tsansa niya na magtagumpay, kaya paano siya nakatanaw habang si Jaob ay gumamit ng mga kasuklam-suklam na paraan para kunin si Iris. Mr. Collins, babae lang siya. Ito ay walang kahangahangang bagay. Magkaibigan kaming dalawa. Talaga bang tatalikuran mo ako para sa isang babae? Malamig na sabi ni Jacob. Ako dapat ang nagtatanong sa'yo niyan. Jacob, sigurado ka bang gusto mong magkaaway kami ni Collins? Malamig na sabi ni Anson. Ikaw. Sa pagharap sa mga pananakot ni Anson, biglang nakaramdam si Jacob ng hindi kapani-pani walang katiyakan. Maaaring hindi kayang harapin ng mga Lowe's ang Collins, na isa sa 4 na dakilang pamilya, ngunit nakuha na ng kanyang ama ang kontrol sa mga Young. Sa tulong ng mga kabataan, hindi siya matatakot sa Collins, ni hindi siya matatakot kay Anson. Gayunpaman, iniisip ang tungkol sa mga malalaking plano ng kanyang ama, nag-alinlangan siya. Ang kanilang pinakamalaking kaaway sa sandaling iyon ay si Richard. Ang kanyang ama ay nagplano sa pakikitungo sa Richard at ang Shears susunod. Siyempre, hindi magiging madaling pakitunguhan sina Richard at ang Shears. Kung gusto ni Harold na sirain si Richard at ang Shears, malamang na kailangan nila ang tulong ng Fields at ng Collins. Kung gagawa siya ng isang kaaway mula kay Anson, tiyak na magiging masama ito para sa kanyang ama at sa pamilya. Mr. Collins, masyado mong inilalagay ang mga bagay-bagay. Magkaibigan tayong dalawa, paano kita gagawing kaaway para sa isang babae? Since you like Iris so much, then I'll give her to you today. Sana maging masaya ka. Siya. Napangiti si Jacob nang walang pakialam. Iba siya kay Anson. Talagang nagustuhan ni Anson si Iris, at hinabol niya si Iris ng taos puso. Pinagnanasaan lang niya ang itsura ni Iris. Para sa kanya, hindi ganoon kahalaga si Iris. Maraming magagandang babae sa mundo. Para sa kapakanan ng mas malaking larawan, hindi niya sasaktan si Anson para kay Iris. Mas mabuting ibigay si Iris kay Anson para makakuha ng pabor. Sige, Mr. Lowe, salamat dito. Si Anson ay mukhang mas kalmado simula nang umatras si Jacob. Fair na. Kaway-kaway, sinenyasan ni Jacob ang dalawang eksperto na pakawalan si Iris. Pagkatapos noon, pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan at umalis. Pagtingin kay Jacob ay dahan-daang umalis, si Iris, Gilbert at ang iba pa ay unti-unting nakabawi. Napabuntong hininga sila. Ng kaluwagan. Anson, salamat dito. Hindi nakakalimutang pasalamatan ni Gilbert si Anson. Mr. Young, masyado kang mabait. Magkaibigan kami ni Iris, hindi ito dapat banggitin. Isang mapagpakumbabang ngiti ang pinakawalan ni Anson. Mukha siyang maayos at marangal, tulad ng isang prinsipe sa mundo. Sayang lang at alam ni Gilbert at ng iba pa na kilalang playboy siya sa Springfield City, kaya medyo nasira ang imahe niya. Lalagyan ng nobela. Gayunpaman, nagawang makatakas ni Iris sa mahirap na sitwasyong ito salamat sa kanya. Kahit na hindi nagustuhan ni Iris ang kanyang kalagayan, lubos pa rin itong nagpapasalamat. Anson, hindi ka pupunta dito nang walang dahilan. May kailangan ka ba? Gilbert A. Mr. Young, hindi ko po itatago. Palagi kong gusto si Iris. Sa pagkakataong ito, nabalitaan ko na kayo ni Iris ay sinaktan at nagplano laban, na sapilitang lumabas sa Youngs. Nag-alala ako at nagkam. Wika ni Anson na may ngiti sa labi. Panay ang sulyap niya sa nakamamanghang hitsura ni Iris, nakatingin. Kabanata 862. Siya ay dumating upang tulungan ang mga ito sa gayong kakilakilabot na sandali. Nang si Iris at Gilbert ay higit na nangyari ang tulong, nagplano siyang kunin ang pagkakataong tulungan si Iris sa pag-asang mapaboran ito. Nangyari ito ng eksakto sa gusto niya. Pumasok siya na parang knight in shining armor para iligtas si Iris, at mas lalong bumuti ang impresyon ni Iris sa kanya. Pumunta ka para tulungan kami. Nagulat si Gilbert. Lalagyan ng nobela. Ang mga Cullen ay isa sa 4 na dakilang pamilya. Mayroon silang hindi kapani-pani walang kapangyarihan at kayamanan.
Kung makukuha niya si Anson at ang tulong ng pamilya, magiging mas madali para sa kanya at ni Iris na makabalik sa kanilang pamilya o maagaw ang kontrol sa pamilya. Tama iyan. Mr. Young, kung kailangan mo ng tulong sa anumang paraan, talagang gagawin ko ang lahat para sa iyo. Anson Saidi. Buti, nakakamangha. Anson, kung matutulungan mo ako at si Iris na makabalik kay Youngs, tayong dalawa ay lubos na nagpapasalamat. Hindi napigilan ni Gilbert na tumawa ng masaya. Alam niyang handang tumulong si Anson dahil si Iris ang hinahabol ni Anson. Kung noon pa man, hindi niya isa sa alang-alang ang isang taong may reputasyon ni Anson. Gayunpaman, iba ang mga panahon. Nasa mababang punto sila ni Iris, at maraming tulong. Si Anson ay mapagpakumbaba at magalang din. Si Anson ay mas mahusay kaysa kay Jacob. Taos-puso din si Anson, nagustuhan mo kung paano sinubukan ni Jacob na pilitin ang mga gamit-gamit ang mga kasuklam-suklam na pamamaraan. Sa huli, maliban sa reputasyon ni Anson bilang isang playboy, siya ay natagpuan sa lahat ng iba pang paraan. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang katotohanang tunay na mahal ni Anson ang kanyang anak na babae, si Iris. Kung si Iris ang magkakasama kay Anson, tiyak na hindi aabuso ni Anson si Iris. Para sa kapakanan ng kaligayahan ng kanyang anak pati na rin ang kanyang posisyon sa Youngs, Gilbert ay halatang labis na nasisiyahan kay Anson. Mr. Collins, salamat sa iyong mabuting hangarin. Isa puso ko. Gayunpaman, ako mismo ang mag-iisip nito, hindi na kailangang guluhin ang mga Collins. Kumunot ang noo ni Iris, magalang na tinanggihan ang tulong ni Anson. Walang libre sa mundo. Alam niya na kailangan niyang tanggapin si Anson kung gusto niya ng tulong ni Anson at ng mga Collins. Sa huli, ang layunin ni Anson ay hindi gaanong naiiba sa layunin ni Jacob. Parehong gusto lang nilang pakasalan siya. Gayunpaman, sa paghahambing sa dalawa, si Anson ay hindi bababa sa taos-puso sa kanya. Si Anson ay kusang loob na nagsisikap na tumulong sa H. Kung si Jacob ay isang tuso at maliit na tao, kung gayon si Anson ay matatawag na maginoo. Hindi bababasa, si Anson ay, Iris, anong ginagawa mo? Ginagawa ito ni Anson para lang matulungan ka, bakit mo tatanggihan? Sabi ni Gilbert on. Pare, magtatapat ako. Si Richard ang gusto ko. Hindi ako tatanggap ng iba maliban sa kanya, mahinahong sabi ni Iris. Iris, bakit mo gagawin ito sa iyong sarili? I can understand your feelings for Richard, pero malapit na siyang magpakasal kay Cynthia. Hindi na kayo magkakabalikan. Walang saysay ang patuloy na pag-isipan ito. Napabuntong hininga si Gilbert. Sobrang supportive pa rin niya sa pakikipagbalikan ni Iris kay Richard noon, pero nang malaman niyang engaged na si Cynthia kay Cynthia, inalis niya agad ang iniisip. Makabalikan ko man si Richard o hindi, kailangan ko lang subukan. Kabanata 863. Basically I'm going to explain everything to him right now. Baka mabawi ko siya. Mariing sabi ni Iris. Pagkasabi niya nun, tumalikod siya at naglakad palabas. Hindi ka makakapunta. Bagay na sa nakaraan si Richard. Dapat ay patuloy kang umaasa. Si Anson ang iyong pinakamahusay na pagpipilian sa ngayon. Itinulak ni Gilbert ang kanyang wheelchair at nagmamadaling sinubukang pigilan si Iris. Sa totoo lang, pinigilan niya si Iris sa isang bahagi dahil si Richard ay malapit nang magpakasal kay Cynthia, ngunit ang isa pang part ay dahil sa pagtugis ni Anson kay Iris. Kahit na hindi ka pani-paniwalang may kakayahan si Richard, ulila pa rin si Richard sa huli. Payag man si Richard na makipagbalikan kay Iris, hindi siya matutulungan ni Richard na makabalik sa pamilya ng ganoong kalaki. Gayunpaman, iba si Anson. Kung matatanggap ni Iris si Anson, kung gayon sa kapangyarihan at kayamanan ng mga Cullen, hindi magiging ganoon kahirap para sa kanya na mabawi ang kontrol sa pamilya. Pare, pilit mong pinakialaman kami ni Richard para sa kapakanan ng pamilya noon, dahilan para masaktan ko ng paulit-ulit si Richard. Ngayon, gagawin mo ba ang parehong bagay para sa kapakanan ng iyong sariling mga pakinabang? Malamig na sabi ni Iris, agad na nakita ang totoong pakay ni Gilbert. Sa una, siya ay masyadong walang muwang,
patuloy na naiimpluwensyahan ng kanyang ama at nauwi sa misplaced the Blummy at saktan si Richard. Gayunpaman, sa sandaling iyon, binigyan siya ni Richard ng kahit ano. Alam niya na hindi niya mababago ang tiwala niya kay Richard kahit anong pilit siyang pigilan ni Gilbert. Ikaw. Umasim ang ekspresyon ni Gilbert, ngunit wala siyang masabi. Alam niyang tama si Iris. Kung hindi siya nakikialam, hindi sana maghihiwalay sina Iris at Richard noong una, at hindi sana haantong sa ganito ang mga bagay. Kasalanan niya ang lahat. Siya ang nagdala nito sa kanyang sarili at kinaladkad ang kanyang anak na babae kasama niya. Mr. Young, ayos lang. Since Iris wants to go look for Richard, then let her. Kapag nalaman niya ang katotohanan, sa palagay ko ay tiyak na magbabago ang isip niya. Anson said in a placating manner. Ang kanyang ekspresyon ay hindi kapani-paniwalang kalmado. Alam niya ang sitwasyon ni Richard. Ang katotohanan na nagawa ni Richard na maabot ang kanyang taas ay kadalasang salamat sa tulong at suporta ng mga Shears. Malapit nang magpakasal si Richard kay Cynthia. Kung babalikan ni Richard ang mga sinabi niya sa sandaling iyon at nagkabalikan si Iris, tiyak na masasaktan ito ng husto kay Cynthia at masisira pa ang reputasyon ng mga Shears. Pagkatapos, ang magkabilang panig ay magiging magkaaway, na magiging mataba para kay Richard. Ito ay malinaw na ang presyo ay masyadong mabigat upang bayaran. Hanggat hindi tulala si Richard, walang paraan na magkakabalikan si Richard kay Iris. Kaya, hindi nag-alala si Anson tungkol sa bagay na iyon. Biglang napaisip si Gilbert nang makita niya kung gaano kalmado si Anson. Mabilis niyang naintindihan ang sinabi ni Anson. Sinadya. Dahil walang magkabalikan sina Iris at Richard, hindi na niya kailangang paraan para pigilan si Iris. Mas mabuting hayaan ni Gilbert na subukan si Iris. Kapag nakita ni Iris na imposible ito, magagawa niyang ganap na sumuko. Kay Richard. Sige, hanapin mo si Richard. Bumigay naman si Gilbert, hindi na napigilan si Iris. Iris, sasamahan kita para makita si Richard. Lalagyan ng nobela. Pupunta rin ako. Parehong lumakad sina Ariel at Luisa. Nang malaman nilang engaged na si Richard kay Cynthia, pareho silang nag-alala. Gusto nilang sundan si Iris. Tumango si Iris. Nag-iba na ang sitwasyon, at wala siyang tiwala. Medyo mas magaan ang pakiramdam niya sa piling ni Luisa at Ariel. Pagtingin kay Iris at sa iba pa ay umalis na, makikita sa mukha ni Anson ang isang masayang ngiti. Kabanata 864. Si Richard ang kanyang pinakadakilang karibal sa pag-ibig. Hanggat nabigo sina Richard at Iris na magkabalikan sa pagkakataong ito, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong punan ang wasak na puso ni Iris. Ang iniisip pa lang ay masaya na siya. Sa Shear Mansion, nabalot ng benda ang isang kamay ni Richard habang nagpapagaling sa kama. Dahil umiinom siya ng dragon pill noong siya ay nasa Youngs, siya ay nasa isang panahon ng kahinaan, at nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Sa tabi niya, si Cynthia ang nag-aalaga kay Richard. May dala siyang gamot para tumulong sa muling pagdadagdag ng dugo sa kanyang kamay, bayad kay Richard habang nagpapakita siya ng masayang ngiti sa kanyang mukha. Matagal niyang hinintay si Richard, at sa wakas ay nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Sa wakas ay kasama na niya si Richard. Kitang-kita kung gaano siya kasaya. Hindi mawala ang ngiti sa mukha niya simula nang bumalik siya. Sa sandaling iyon, narinig ang mga yabag. Mabilis na naglakad ang isa sa mga guard mula sa labas. Miss Shear, may isang babae sa labas na tinatawag na Iris Young na nagsasabing gusto niyang makilala si Mr. Wolf para sa isang bagay, ang ulat ng gwardya. Iris, bakit siya nandito? Nagulat si Cynthia. Mabilis na nawala ang ngiti sa mukha niya. Hindi niya sinabi. Matapat na sagot ng guard. Hindi. Sabihin sa kanya na nagpapagaling si Richard ngayon. Wala siyang oras para makita siya. Malamig na sabi ni Cynthia. Kahit na hindi niya alam kung ano ang intensyon ni Iris, madali niyang nahulaan ang pagdating ni Iris para makita si Richard sa sandaling ito ay tiyak na hindi magandang bagay. Oo, tinanggap ng gwardya ang kanyang mga utos at naghanda ng umalis nang pigilan siya ni Richard. Maghintay.
Si Cynthia, bisita pa siya. Tara puntahan natin siya, mahinang sabi ni Richard na pilit na bumangon sa kama. Richard, tingnan mo lang kung paano ka tretuhin ni Iris. Lagi kanyang sinasaktan, so what's the point of seeing her? Malungkot na sabi ni Cynthia. Posibleng kailangan niya akong makita tungkol sa isang mahalagang bagay. I don't mind meeting her for a bit, sabi ni Richard. Mahinahon. Kahit na sumuko na siya sa nararamdaman niya para kay Iris at nagbigay pa ng huling palm kay Iris sa pamamagitan ni Ariel, ay hindi siya cold-blooded na tao. Iris and him were just not meant to be, pero hindi ibig sabihin na bigla silang magkaaway. Siya. Sa pag-iisip ng dati nilang relasyon, iisipin niyang tulungan si Iris kung mayroon itong mahalagang bagay na kailangan niya ng tulong nito. Hiwalay ito sa kanyang damdamin. Pero, naiintindihan naman ni Cynthia ang ibig sabihin ni Richard, ngunit medyo nag-aalala pa rin siya. Nag-aalala siya na si Richard A. Huwag kang mag-alala. Mag-alala, dahil pumayag na akong magpakasal sa'yo, ibig sabihin fiancé kita. Hinding-hindi kita ipagkakanulo sa kamay ni Cynthia at nagbigay ng seryosong pangako. Oo, naniniwala ako sa iyo, natunaw ang puso ni Cynthia. Iba siya kay Iris. Malaki ang tiwala niya kay Richard. Sa pangako ni Richard, lahat ng kanyang alalahanin Sa labas, pinakuha ni Cynthia ang mga gwardya ng wheelchair. Pagkatapos noon, tinulak niya palabas si Richard. Mabilis nila akong nakita. Sina Ariel at Luisa. Richard, anong nangyari sa'yo? Laking gulat ni Iris at ng iba pa nang makita si Richard na nakaupo sa isang wheelchair, mukhang walang lakas. Maaari nilang N. Kabanata 865. Ayos lang ako, may mga minor injuries lang. Mahina hong ngumiti si Richard. Hindi man naging masaya ang mga bagay sa pagitan nila ni Iris, naging malapit pa rin siya kina Ariel at Luisa. Sila ang dalawa niyang mabuting kaibigan. Nakaramdam siya ng matinding init sa kanyang puso sa kanilang pag-aalala. Richard, pasensya na. Nasaktan kita ng sobra, nang hihinayang sabi ni Iris. Lalagyan ng nobela. Ayos lang, ginawa ko ang lahat ng kusa, ngumiti si Richard sa isang walang pakialam na paraan. Ang pag-ibig ay isang bagay kung saan hindi inaasahan ng isang tao ang anumang kapalit. Kusang loob niyang isinakripisyo si Iris. Hindi niya masisisi ang iba para dito. Miss Young, may kailangan ka ba sa akin? Diretsyong tanong ni Richard na binago pa ang tinawag niyang Iris. Dahil nagpasya siyang talikuran ang kanyang nararamdaman para kay Iris at malapit makipagtipan kay Cynthia, kailangan niyang malinaw na iguhit ang linya kay Iris at panatilihin ang isang distansya. Basic lang iyon. Nakaramdam ng saksak si Iris sa kanyang puso sa termino ng address. Gayunpaman, alam niya na ang lahat ng ito ay kanyang sariling kagagawan. Kung hindi niya palaging sinasaktan si Richard, hindi sana mapupunta sa ganitong yugto ang relasyon nila ni Richard. Richard, kasalanan ko ang lahat. Kahit noong naghiwalay tayo o kahit sa young residence, na misunderstood kita at nagkamali ako ng kasalanan. Pumunta ako dito para humingi ng tawad sa'yo. Mapapatawad mo ba ako? Napakagatlabi si Iris habang taos-pusong humingi ng tawad kay Richard. Natigilan si Richard, mabilis na naunawaan na malamang nalaman na ni Iris ang katotohanan, at sa wakas, piniling maniwala sa kanya. Nasa nakaraan na ang lahat. Wala nang dapat patawarin. Basta naniniwala ka na inosente ako, sapat na. Napabuntong hininga si Richard, nakaramdam ng kirot sa kanyang puso, ngunit nakaramdam din ng ginhawa. Sa sandaling siya ay kicked out sa pamamagitan ng Youngs, siya ay patuloy na iniisip tungkol sa patunay ang kanyang inosente. Sa wakas ay nagawa niyang hugasan ang mga krimen na maling iniugnay sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap. Wala na siyang dapat pagsisihan. Richard, alam kong mali ako. Sa totoo lang mahal na mahal kita. Magkasama ulit tayo, okay? Summon si Iris ng lakas ng loob habang nakatingin kay Richard na may pag-asa. Ano? Gusto mo bang makipagbalikan sa akin? Nagulat si Richard. Akala niya ay tapos na ang relasyon nila ni Iris. Hindi niya inaasahan na gagawin talaga ni Iris. Humiling na makipagbalikan sa kanya. Nagdulot ito ng panik sa kanya.
Siyempre, hindi lang si Richard, mas nabigla si Cynthia. Malapit na siyang magpakasal kay Richard, ngunit ipinakita si Iris sa isang tiyak na sandali upang tanungin si Richard. Iris, walang hiya ka ba? Palagi mo nang sinasaktan si Richard, paano mo pa nagagawa ang sarili mo na hinihiling sa kanya na mag-J? Hindi pinansin ni Iris si Cynthia habang nag-aalalang sinabi niya, Richard, I really do know the error of my ways now. Hindi ako nasaktan. Ako. Ibinuka ni Richard ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang puso ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang kaguluhan. Kahit na napagdesisyonan na niyang isuko ang nararamdaman niya para kay Iris, si Iris pa rin ang babaeng minahal niya ng M. Ang paghiling ni Iris na magkabalikan ng ganoon ay parang isang napakalaking bato na inihagis sa kanyang puso, na mabilis na naging sanhi ng pagbuo ng malalaking alon. Kabanata 866. Sa sandaling iyon, napakahirap para sa kanya na manatiling kalmado. Ang kanyang firm ay magsisimulang umugo ng kaunti. Richard, hindi mo masasabing oo. Namutla si Cynthia habang nakatingin kay Richard na may pag-aalala. Lalagyan ng nobela. Alam niya ang nararamdaman ni Richard para kay Iris, at masasabi niyang nagsimulan na ring umindayog si Richard. Kung walang sorpresa, malamang naiwan siya ni Richard at bumalik sa tabi ni Iris. Ang pag-iisip pa lamang tungkol doon ay nalungkot na siya. Ang makitang malungkot si Cynthia ay parang isang wake-up call para kay Richard. Kung noon pa, malamang pumayag na siyang makipagbalikan kay Iris. Gayunpaman, pumayag na siyang makipagtipan kay Cynthia. Kanina lang ay panghabang buhay na rin niyang pangako si Cynthia. Kung babalikan niya ang kanyang mga sinabi, tiyak na masasaktan ito ng husto kay Cynthia. Hindi niya gagawin iyon kay Cynthia. Nung kakahiwalay pa lang niya ni Iris, ramdam na ramdam niya ang sakit. Ito ay isang uri ng sakit na tumagos sa kanyang puso at tumagos sa kanyang mga buto. Halos malunod na siya sa sakit. Dahil ayaw niyang makatiis sa sakit na iyon, walang paraan na papayag siyang saktan si Cynthia. Higit pa rito, palagi siyang hindi nagtitiwala at sinasaktan si Iris. Sa kabilang banda, laging nasa tabi niya si Cynthia kapag higit niyang kailangan ang isang tao. Tahimik siyang nagbigay. Sobra. Kanya. Kung susuko siya kay Cynthia at pipiliin niyang makipagbalikan kay Iris, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, gumawa ng desisyon si Richard Finlell. Miss Young, pasensya na. Hindi na ako makakabalik sa'yo. Umiling si Richard habang mariing tinatanggihan ang hiling ni Iris. Boom! Ang sandaling sinabi, ito ay parang bomba na labis na ikinagulat ng lahat ng naroon. Naisip ni Cynthia na tiyak na tatanggapin ni Richard ang kahilingan ni Iris. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na talagang tinanggihan ni Richard si Iris alang-alang sa kanya. Sa sandaling iyon, siya ay hindi kapani-paniwalang nasa sabik at masaya. Great! Ang galing nito! Richard, mahal na mahal kita! Tuwang-tuwa si Cynthia. Tuwang-tuwang niyakap niya si Richard, at halata sa mukha niya ang kaligayahan. Kabaligtaran ni Cynthia, si Iris ay parang tinamaan ng kidlat habang siya ay nanlamig. Bakit? Namutla si Iris nang magsimulang umindayog ang kanyang katawan. Bago pa man siya makita si Richard ay alam na niya na hindi niya kayang pumayag si Richard na makipagbalikan. Gayunpaman, tinamaan pa rin siya ng malalim nang marinig niyang personal siyang tinanggihan ni Richard. Hindi niya matanggap ang malupit na katotohanan. Miss Young, sasabihin ko ulit ito. Ang mga bagay sa ating dalawa ay nakaraan na. Si Cynthia ang think ko. Napakasimple lang ng iniisip niya, kung bakit niya tinanggap si Cynthia, naisipan niyang tanggapin. Gayunpaman, mayroon na siyang bagong kasintahan, at si Cynthia ay maaaring ituring ng kanyang fiancé. Nagkaroon. Isa itong immoral at irresponsibleng bagay na gagawin. Richard, ang tanga mo. Hindi mo ba alam na matagal ka nang hinanap ni Iris para magkabalikan? Kaya lang nilitis siya ni Cynthia. Hindi na nakatiis si Luisa. Nagsimula siyang tumalon sa frustration. Ano ang sinabi mo? Hinanap ako ni Iris para magkabalikan. Imposible yun. Paano ko hindi alam yun? Kabanata 867. Nagulat si Richard.
Mukha siyang hindi makapaniwala. Siyempre hindi mo malalaman. Last time, pumunta si Iris sa Synth-Ion Group para hilingin na magkabalikan kayo, biut niloko siya at pinagsinungalingan ni Cynthia, and ended up thinking na kayo na ni Saithaya. Si Cynthia ang dahilan ng lahat. Kung hindi nakialam si Cynthia, hindi ka naimpluwensyahan at sasaktan ng paulit-ulit ni Iris. Si Luisa ay hindi ka panipaniwalang bigo habang ipinaliwanag niya ang lahat. Nang marinig niya ang lahat ng iyon, mukhang hindi ka panipaniwala si Richard. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Cynthia, nagtatanong, Cynthia, totoo ba ang sinabi ni Luisa? Isa. Nagsimulang mamula ang mukha ni Cynthia. Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit walang sinabi. Pagkatapos ng lahat, siya talaga ang gumawa ng lahat ng iyon. Hindi nagsisinungaling si Luisa, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bumaba ang ekspresyon ni Richard. Hindi mahirap sabihin sa ekspresyon ni Cynthia na totoo ang sinabi ni Luisa. Richard, sorry, hindi ko sinasadyang magsinungaling sa'yo. Gusto lang kita ng sobra at ayokong mawala ka. Kaya ginawa ko yun. Namumula ang mga mata ni Cynthia. Mapapaiyak na siya sa gulat. Lalagyan ng nobela. Ikaw. Si Richard ay mukhang hindi ka panipaniwalang bigo sa sandaling iyon. Gayunpaman, alam niya ang nararamdaman ni Cynthia sa kanya. It was perfectly logical that Cynthia would have pulled his own tricks to be with him. Sa huli, ang lahat ay dulot ng kawalan ng tiwala ni Iris sa kanya. Kung talagang pinagkatiwalaan siya ni Iris, hindi sana naloloko si Iris sa maliliit na pakulo ni Cynthia. At least, dapat binigyan siya ni Iris ng pagkakataong magpaliwanag, pero hindi yun ginawa ni Iris. Richard, hindi ko talaga kayang mabuhay nang wala ka. Mapapatawad mo ba ako? Hinawakan ni Cynthia ang kamay ni Richard habang umiiyak na nakatingin kay Richard, nag-aalalang mawawala si Richard dahil dito. Ayos lang, ayos lang. Hindi kami mga santo. Ikaw ang fiancé ko. Hindi kita masisisi. Huwag mo na lang ulitin, tinapik ni Richard ang kamay ni Cynthia habang inaalo ito. Kahit medyo lumagpas si Cynthia sa linya, ginawa pa rin ni Cynthia ang lahat para sa kanya. Napakahirap na makahanap ng babaeng mamahalin siya ng kasing lalim ni Cynthia, at kailangan niya itong pahalagahan ng tama. Posibleng dahil hindi pinahahalagahan ni Iris ang kanyang pagmamahal, ngunit pinahahalagahan niya ang pag-ibig ni Cynthia sa kanya kahit more. Talaga, ang galing. Tuwang-tuwa at emosyonal si Cynthia. Nang makita iyon, tuluyang nawalan ng pag-asa si Iris. Naisip niya na iiwan ni Richard si Cynthia nang walang pag-aalinlangan pagkatapos malaman ang tungkol doon, piniling makipagbalikan sa kanya. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang pag-asa ay ganap na nasira. Richard, anong ginagawa mo? Nagsinungaling sa'yo si Cynthia, pero patatawarin mo siya ng ganun-ganun lang. Kung gayon, ano ang gagawin ni Iris? Luisa, tama iyan. Richard, palagi kang minamahal ni Iris. Gusto niya talagang makipagbalikan sa iyo. Wala ka bang pagkakataon? Sabi ni Ariel. Luisa, Ariel, sorry talaga. May mga bagay na dapat manatili sa nakaraan. Hindi na tayo makakabalik sa kung ano. Ay, naubos na ang puso ko. Dapat bumalik ka na lang. Bumantong hininga si Richard at sinabing. Hindi naman sa hindi niya binigyan ng pagkakataon si Iris. Mula nang siya ay kick out ng mga young, siya na. Kabanata 868. Puno na siya ng mga sugat, at tuluyang nasira ang kanyang puso. He even planned on giving up on his feelings for Iris and start a new life. Paano niya matatanggap muli ang nararamdaman ni Iris? Richard, talagang magiging walang puso ka sa akin. Nakagat ni Iris ang kanyang labi habang malungkot na nakatingin kay Richard, pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. It's not being heartless, things are just over between us. Kung payag ka, pwede pa tayong maging magkaibigan in the future, pero pagdating sa pag-ibig, dito na lang tayo tumigil. Mahinahong sabi ni Richard. Sige, ikaw na mismo ang nagsabi nito. Huwag kang magsisi. Masyadong malungkot si Iris na humarap sa malamig na kilo ni Richard.
Wala na siyang lakas ng loob na manatili roon habang siya ay namamalagi sa paligid at tumakbo. Kaya lang, habang nakatalikod siya, dalawang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Richard, ang tanga mo. Si Luisa ay hindi kapani-paniwalang bigo habang nakikita si Richard. Pagkatapos noon, dali-dali siyang tumakbo kay Iris. Richard, ingatan mo ang sarili mo. May komplikadong ekspresyon ang mukha ni Ariel habang nakatingin kay Richard bago sumunod kay Luisa. Sa pagtingin sa tatlong babaeng papaalis, pinaikit ni Richard ang kanyang mga mata ng masakit. Kahit napakakalma niyang kumilos sa harap ni Iris, si Iris pa rin ang babaeng minahal niya ng husto. He personally rejected Iris's request to get back together, but he did not feel good about it. Gayunpaman, walang pagbabalik sa buhay. Dahil pumayag na siyang magpakasal kay Cynthia, kaya hindi niya kayang magtaksil at saktan si Cynthia. Lalagyan ng nobela. Ito ang kanyang tungkulin at responsibilidad bilang isang tao. Richard, okay ka lang? Hindi maiwasang magtanong ni Cynthia na may pag-aalala, ramdam ang lungkot ni Richard. Okay lang ako, balik na tayo. Huminga ng malalim si Richard, itinulak ang nararamdaman para kay Iris bago niya sinenyasan si Cynthia na itinulak siya pabalik. Magpahinga. Sa sandaling iyon, narinig nila ang tunog ng mga makina. Dalawang high-end na luxury car ang nagmamaneho mula sa malayo. Pagkatapos noon ay bumukas ang mga pinto. Lumabas ng sasakyan sina Vincent at Snow kasama ang kanilang mga lalaki. Mr. Paul, Snow, bakit kayo nandito? Bati ni Richard sa kanila. Nako, balita ko na sugatan ka ni Harold, kaya pumunta ako para tingnan kung paano. Kamusta mga sugat mo? Tanong ni Vincent. Ang nangyari sa mga yang ay hindi lihim para sa karamihan ng mga pangunahing pamilya sa Springfield City. Kung narinig na ni Vincent ang lahat. Okay lang ako, minor injuries lang. Walang masama, nakangiting sabi ni Richard. Buti naman at ayos ka na. Richard, nabalitaan kong nasa Overlord State na si Harold. Totoo ba yan? Sabi ni Vincent. Siya ay mahigpit na karibal ni Harold. Hindi na nagkasundo ang dalawa. May dalawang dahilan siya para hanapin si Richard. Oo, siya ay. Tumango si Richard habang ikwento ang lahat kay Vincent. Hindi ako makapaniwalang nakarating si Harold sa Overlord State ng ganoon kabilis. Paano niya nagawa? Kumunot ang noo ni Vincent, hindi na napigilan ang paghanga at selos sa mukha. Ang Overlord State ang pangalawang malaking hadlang para sa mga martial artist. Hindi naging madali ang pag-abot sa antas na iyon. Kabanata 869. Ka-level niya si Harold. Silang dalawa ay nasa semi-Overlord State, at walang sinuman ang maaaring hindi magalit. Yung isa. Gayunpaman, malayo na sa kanya si Harold ng sandaling iyon. Napakahirap para sa kanya na harapin si Harold sa hinaharap. Bigla niyang naramdaman na nasa matinding panganib siya, ngunit wala siyang magawa. Siguro dahil sinuwerte si Harold. Biglang napaisip si Richard, at parang may naiintindihan. Noong kasama nila ang mga kabataan, naghinala siya na si Harold ay nakarating sa Overlord State ng napakadali dahil sa pagnanakaw niya kay Quentin. Kung hindi, hindi kakalabanin ni Harold ang hunts para sa 3 pure energy pills. Sa pag-iisip tungkol dito, bigla niyang napagtanto na napakaposible na ginamit ni Harold ang 3 pure energy pills na iyon para makarating sa Overlord State. Hindi iyon ang mahalagang punto. Ang pinakamahalagang punto ay siya ang taong gumawa ng pure energy pills. Naunawaan niya ang likas na katangian ng pure energy pills kaysa sa iba. Kung nagamit ni Harold ang pure energy pills para makabuo ng isang Overlord State expert, dapat ay kaya niyang mag-as well. Lalagyan ng nobela. Dahil doon, biglang nagkaroon ng matapang na pag-iisip si Richard. Tumingin siya kay Vincent at nagtanong, Mr. Pule, gusto mo rin bang makapunta sa Overlord State? Siyempre gusto ko, ito ang pangarap ko sa buong buhay ko. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Vincent. Ang Overlord State ay isang antas na pangarap lamang ng maraming martial artist. Walang exception si Vincent. Ang pagpunta sa Overlord State ang pinakamalaking pangarap niya sa lahat ng mga taon na ito.
Nakakalungkot lang na ang pagpunta sa Overlord State ay napakahirap. Mula sa kanyang sitwasyon sa sandaling iyon, aabutin siya ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon ng pagsusumikap upang makarating sa Overlord State. Baka matulungan kitang makapasok sa estado ng Overlord. Seryosong sabi ni Richard. Si Harold ang kalaban niya. Hindi niya pwedeng hayaan na lang na makuha ni Harold ang anumang gusto ni Harold. Kung maaari niyang gayahin ang mga pamamaraan ni Harold at dalhin si Vincent sa Overlord State, hindi lang niya tutulungan si Vincent, ngunit magagamit din niya ang lakas ni Vincent para higpitan si Harold sa hinaharap. Ito ay perpekto. Ano? Matutulungan mo ba akong makapunta sa Overlord State? Huwag kang magbiro. Nagulat si Vincent at hindi makapaniwala. Ang Semi-Overlord State at ang Overlord State ay may napakalaking bangin sa pagitan nila. Marami sa mga nakatatandang henerasyon sa Springfield City ang nabigong makapunta sa Overlord State kahit na pagkatapos ng matinding pagsubok sa kanilang buong buhay. Gayunpaman, talagang sinabi ni Richard na matutulungan niya si Vincent na makarating sa Overlord State. Walang paraan, Vince. Hindi ako nagbibiro. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Seryosong sabi ni Richard. Ang Pure Energy Pills ay maaaring makatulong sa mga martial artist na wala pa sa Overlord State na gumagawa ng kanilang lakas at mapataas ang kanilang antas. Ang Semi-Overlord State ay bahagi ng TA. Kahit na hindi malamang na ang isang Pure Energy Pill ay makakatulong sa isang tao na makarating sa Overlord State, 3 Pure Energy Pills ay walang alinlangan na magsasama ng kanilang mga epekto at lubos na. Gayunpaman, sa karaniwan, ang isang mandirigma ay maaaring uminom ng isang Pure Energy Pill ng sabay-sabay. Ang pagkuha ng higit pa ay tiyak na makakasama sa kanila, at ang katawan ay maaaring hindi Hindi alam ni Richard kung paano na-absorb ni Harold ang 3 Pure Energy Pills ng sabay-sabay, ngunit halos mahulaan niya ito. Maraming kakaibang kakayahan sa mundo. Ito ay pose. Nahulaan niya na talagang ginamit ni Harold ang sikretong paraan na iyon para masipsip ang 3 Pure Energy Pills ng sabay-sabay. Siyempre, maaaring maging problema ito para sa sinuman, ngunit hindi ito magiging problema para kay Richard. Kabanata 870. Napakaraming impormasyon ang iniwan sa kanya ng kanyang mga ninuno. Mayroong ilang mga lihim na pamamaraan na sinadya upang pasiglahin ang potensyal ng katawan ng tao. Ang lahat ng mga lihim na pamamaraan ay nauugnay sa mga kasanayang medikal, at ang mga ito ay pinagsama-sama ng detalyado. Tungkol naman sa Pure Energy Pills, may kasama siyang iilan na magagamit sa sandaling iyon. Nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya, kaya hindi mahirap para sa kanya na tulungan si Harold na makarating sa Overlord State. Sa lahat, Mr. Paul, magtatapat ako sa iyo. Kahit na hindi ko magagarantiya na makakarating ka sa Overlord State, magagawa ko ang lahat para subukan. The chances for success should be very high, seryosong sabi ni Richard. Subukan. Paano mo masusubukan ng walang ingat sa isang bagay na tulad nito? Kung may mangyari man, ang mga resulta ay magiging masama. Lalong nabigla si Vincent. Sa wakas ay naunawaan niya na sinusubukan lang siyang gamitin ni Richard bilang guinea pig. Kung ito ay anumang bagay, maaari niyang subukan ang kanyang makakaya upang matulungan si Richard, ngunit ang pagbagsak sa mga antas ay hindi kapani-pani walang mahalaga. Kung hindi sila nag-iingat, baka tuluyan na siyang maging lumpo. Walang paraan para ipagsapalaran niya ang sarili niyang buhay ng ganoon. Tama iyan. Richard, ang landas ng isang martial artist ay itinayo sa pagsusumikap. Walang mga shortcut. It's impossible for you to help my father reach the Overlord State. Hindi mo dapat sayangin ang iyong pagsisikap. Snow her. Sabi ni Edley. Ang Overlord State ay isang napakahirap at bihirang antas na maabot. Wala siyang narinig na kahit sinong tumulong sa ibang tao na makarating sa Overlord State noon. Hindi niya akalain na magagawa ito ni Richard maliban kung may milagro. Richard, feeling ko baka hindi masyadong reliable ito. Sa tingin ko dapat mo na lang itong kalimutan. Niyugyug siya ni Cynthia. Ulo at sinabi. Maging si Cynthia, na laging nananalig kay Richard, ay parang napakabaliw ng ideya ni Richard.
Kung talagang nagawa ni Richard na tulungan si Vincent na maabot ang Overlord State, hindi ba ito katangahan? Kailangan lang ni Richard na maglabas ng ilang martial artist ng Overlord State sa hinaharap, at hindi siya mapipigilan. Hindi ito tunog makatotohanan sa lahat. Medyo nadismaya si Richard sa tila tinatanggihan at pagdududa nilang tatlo ang kanyang iniisip. Mr. Paul, huwag kang mag-alala. Malaki ang tiwala ko sa eksperimentong ito. Sa totoo lang, kahit na mabaygo ang eksperimento, masisiguro kong magiging maayos ka. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Naaaliw si Richard. Hindi, masyadong delikado. Saglit na nag-alinlangan si Vincent, ngunit sa huli ay tinanggihan niya si Richard. Mr. Paul, gusto talaga kitang tulungan. Hindi ka ba talaga magtitiwala sa akin? Isipin mo, ito lang ang iyong pagkakataon para mabilis na makarating sa Overlord State. Magtagumpay man ito o hindi, walang masama kung susubukan mo. Kung papalampasin mo ang pagkakataong ito, hindi ka na magkakaroon ng higit pang mga pagkakataon sa darating. Masiglang sabi ni Richard. Gustong-gusto niyang tulungan si Vincent sa kabaitan ng kanyang puso. Ito ay isang kamangha-manghang pagkakataon, ngunit si Vincent. Tinanggihan siya. Halata naman ang mararamdaman niya. Yun, hindi nagkaimik si Vincent. Ang pagiging dalubhasa sa Overlord State ay ang kanyang nakikitang hangarin. Ito ay hindi kapani-paniwalang nakatutukso, kaya siya ay tiyak. Naantig sa ideya. Bigla niyang naisip si Harold. Silang dalawa ay hari ng Underworld. Nang makarating si Harold sa Overlord State, matatag na nagtagumpay si Harold. Buong Underworld. Walang magandang maghihintay kay Vincent kung nangyari iyon.